Kumusta mga kababayan? Welcome sa ating podcast. Isa sa mga pinag-uusapang paksa ngayon ay ang Pax Silica. Marami ang nagtatanong, ano ba talaga ang Pax Silica? Ano ang pakinabang nito sa Pilipinas? At mayroon ba itong mga posibleng negatibong epekto na dapat nating bantayan? Ngayong episode, pag-uusapan natin ang magkabilang panig, ang mga oportunidad at ang mga panganib para mas magkaroon tayo ng balanseng pananaw. Una sa lahat, ano nga ba ang Pax Silica? Ang Pax Silica ay isang international initiative na pinangungunahan ng United States para palakasin at gawing mas secure ang supply chain ng mga materyales at teknolohiyang mahalaga sa artificial intelligence, semiconductors, advanced manufacturing, at data infrastructure. Ang salitang silika ay may kaugnayan sa silicon na napakahalaga sa paggawa ng computer chips. Kasama na ang Pilipinas sa initiative at isang malaking high-tech industrial hub ang planong itayo sa New Clark City, Tarlac. Ngayon, ano naman ang mga posibleng benepisyo? Una, trabaho. Ayon sa mga pahayag ng pamahalaan at mga taga-suporta ng proyekto, maaaring magkaroon ng malaking bilang ng high-quality jobs para sa mga Pilipino, lalo na sa engineering, electronics, semiconductor manufacturing, information technology, artificial intelligence, at iba pang advanced industries. Ikalawa, foreign investment. Kung magiging matagumpay ang proyekto, maaari itong makahikayat ng malalaking international technology companies at investors. Ikatlo, pag-angat ng Philippine technology industry. Sa halip na manatili lamang sa assembly, testing at packaging, may oportunidad ang Pilipinas na magkaroon ng mas malaking papel sa research, advanced manufacturing, semiconductor technology, at AI-related industries. Ikaapat, pag-unlad ng skills ng mga Pilipino. Kung magkakaroon ng mas maraming advanced technology company sa bansa, maaari itong magbigay ng pagkakataon sa Filipino engineers, scientists, programmers, technicians, at researchers na magtrabaho sa high-tech industries dito mismo sa Pilipinas. Pero syempre, hindi lamang puro benepisyo ang dapat nating pag-usapan. Mayroon ding mga concern at posibleng epekto. Una ay ang environmental impact. Ang advanced manufacturing at semiconductor industries ay nangangailangan ng malaking halaga ng kuryente, tubig, at iba pang resources. May mga environmental groups na nag-aalala tungkol sa epekto nito sa tubig, lupa, pagmimina, at mga komunidad. Ikalawa, energy consumption. Napakalaki ng maaaring pangangailangan sa electricity ng isang malawakang technology hub. Kaya mahalagang malaman kung saan manggagaling ang kuryente at kung paano mapapanatiling stable at sustainable ang energy supply. Ikatlo, paggamit ng natural resources. Dahil mahalaga ang minerals tulad ng nickel, copper, at cobalt sa technology supply chains, may pangamba na maaaring lumaki ang pressure sa pagmimina sa Pilipinas. Kaya mahalaga ang mahigpit na environmental regulations at responsible mining practices. Ikaapat, benepisyo para kanino? Ito ang isang mahalagang tanong. Hindi sapat na magkaroon lamang ng foreign investment. Dapat ding masigurong makikinabang ang mga Pilipino sa trabaho, technology transfer, training, local businesses, at long-term economic development. May mga kritiko ring nangangamba na baka ang Pilipinas ay manatili lamang sa lower value activities, habang ang research, product design, intellectual property, at pinakamalalaking kita ay nananatili sa ibang bansa. Kaya ang tunay na tanong ay hindi lamang pabor ba tayo o kontra tayo sa Pax Silica. Mas magandang itanong, paano natin masisigurong magiging kapakipakinabang ang Pax Silica para sa ordinaryong Pilipino? Dapat malinaw ang mga kasunduan. Dapat protektado ang environment. Dapat may transparency sa investments. Dapat may safeguards para sa local communities.
At higit sa lahat, dapat magkaroon ng tunay na technology transfer at quality jobs para sa mga Pilipino. Ang Pax Silica ay maaaring maging malaking oportunidad para sa Pilipinas na makapasok sa mas mataas na antas ng global technology industry. Pero tulad ng anumang napakalaking proyekto, may kasama rin itong mga hamon at panganib. Hindi sapat ang pangakong trabaho at investment. Kailangan nating tingnan kung paano ito ipatutupad, sino ang makikinabang, ano ang magiging epekto sa environment, at paano mapoprotektahan ang interes ng Pilipinas. Kaya bilang mga mamamayan, mahalagang maging mapanuri, informed, at bukas sa magkabilang panig ng usapin. Ako ang inyong host, at ito ang ating pagtalakay sa Pax Silica. Oportunidad ba ito para sa Pilipinas? O may mga panganib na kailangan muna nating pag-isipan? Maraming salamat sa pakikinig. Paki-follow, like, comment, share, and subscribe po. Hanggang sa susunod na episode.